Kasi laki ng black eye, oh. Trending na trending ngayon, oh. Ang black eye, kababayan po natin, nalang pagbabago sa ating bansa, no? Talamak ang kalakaran ng droga, no? Talamak ang krimen, hold upan, ginagawa na lang scripted, no? And dahil pag-usapan po natin, no, na pwede nyo naman iboto. Yan ang sinasabi ni Pierre D. Hindi po selfish, no, ang mga Duterte. Dahil ang sabi ni Pierre D, kung nakita nyo naman na mura ang bigas, no, iboto nyo ang mga ini-endorso ni Marcos Jr. Kung nararamdaman nyo na kayo po ay safety kapag kayo po ay naglalakad sa gabi, iboto nyo po itong alyansa ng bagong Pilipinas. Kung nakita nyo po, no, na may mga major project itong Marcos administration na napakikinabangan ng mga Pilipino, iboto nyo sila. Pero paano natin sila iboto na ultimo, mga project na sinimulan ng administrasyong Duterte, lumalabas sa balita, no, na hindi pala nila kayang ma-accomplish sa 6 na taon ni Marcos Sr. Okay? Ulitin ko, mga kababayan po natin. No? Kung maganda naman ang ginagawa ng Marcos administration, bakit hindi natin susuportahan? Kung sila po ay pinagpapatuloy nila ang mga proyekto na nasimulan ng Duterte administration at kaya nilang tapusin, kaya nilang ipagmamayabang sa atin na kaya nilang tapusin, no, at mapakinabangan ng Pilipino, boto natin sila. Pero alam mo, malalaman po natin, no, na yung mga proyekto na nasimulan ng dating administration, hindi pala kayang tapusin ng Marcos administration. Ang tanong, nasaan na yung budget na nakalaan dyan? Nasaan ang pera ng taong bayan? Ito. Malapong matapos sa kanito ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang malaking railway projects nasa problema sa right-of-way. Tumaan ang bagong transportation secretary na si Vince Dizon na susolusyonan nila ito. Sa frontline ng balikat yan, si Gerard de la Peña. Tingnan nyo, diba? Hindi nila kayang tapusin ang mga proyekto na nakaraang administration. Sayang, konti na lang. Ang target na completion ng Duterte administration is 2027. No? Pero hindi pala kayang tapusin ng Marcos administration. Noong nakaraang administration, umaga hanggang gabi po yung pagtatrabaho sa mga railway na yan. Diba? Para lang ma-accomplish ito at hindi matingga. At dahil ito ay nagdudulot ng malaking problema, particularly sa trapiko, kaya gusto matapos ito ng Duterte administration. Pero hindi po tinututukan, no, ng Marcos administration na hanggang ngayon, no, wala po silang ginagawa. Kasi paano nga naman nila matapos kung panay ayuda na lang ang kanilang ginagawa? Paano nga nila makumpleto ang mga proyektong panggobyerno? Kasi imbes na ipondo sa mga proyektong panggobyerno, ginagamit nila sa pang-ayuda. Again ito ngayon, ultimo yung mga rally po nila, no, sa kanilang pamumulitika para sa paghahanda sa eleksyon, mga kababayan po natin, ay ginagamit pa nila, no, ginagamit pa nila ang pera ng gobyerno, no, para lang makakuha po sila ng attention, makakuha po sila ng mga attendance sa kanilang rallies, no, pinapangakuan po nila ng ayuda at pinapangakuan pa ng pera, di ba? Ganyan ang mangyayari. Dapat 30 years na umupo si BBM, putang inang yun. Dapat daw, sabi ni Dave Permo, 30 years daw uupo si BBM, no, para matapos ang proyekto. Ang tanong, kaya po ba niya? Kaya po ba ng kalusugan niya? Mukhang tuloy-tuloy po, mga kababayan po natin, ang nangyayaring jumbagan, no, sa Malacanang. Ito lang, mga kababayan po natin, no, hindi na po kayang itago Okay yan, sir, no? 30 years, walang problema tayo sa 30 years. Ang problema, kaya po ba, no, ng mag-asawa ang 30 years? Kasi laki ng black eye, trending na trending ngayon, no? Ang black eye, mga kababayan po natin, ng isang babaeng nagmamaganda sa Malacanang, no? At sabi ko nga sa inyo, no, mukhang may masisibak na naman na editorial staff ng Presidential Communication Office dahil nagkamali po siya, no? Hindi niya po na-edit ang mga picture na lumabas, yung mga video na naglilik po sa social media
kung saan makikita na pinagpilit na pinagtatakpan, no, ni Lisa Marcos ang kanyang nawong, ang kanyang pagmumukha, no, dahil po sa kanyang itsura, no, na magang-maga, mga kababayan natin. Pwede po yan, no? Pwede po yan. Makikita nyo po yan nasa Ate Lovelyn Shibukawa, shoutout po sa'yo. Hopefully si Ate Lovelyn, okay na si Ate Lovelyn, no? Hopefully okay na po si Ate Lovelyn. Nandyan po yan sa TikTok, no? Facebook ay trending po yan pagmumukha po ni Lisa Tanas na may maga po. At kahit anong takip siguro ng make-up, mga kababayan po natin, ay mukhang hindi kayang pagtakpan, no, ng make-up, no, ang namamaga niyang pagmumukha. So parang hindi kaya, no. Kaya sigurado si Bak na naman po itong editorial staff, no, at yung kanyang make-up artist, dahil kitang-kita po ang pamamaga sa kanyang pagmumukha. Ang tanong po ng ating mga kababayan, no, anong klaseng pamamaga yan, no? Yan po ba ay pamamaga dahil sa jumbag o posible na ito po ay kidney failure na? Kasi may mga instances pala, no, di umano, mga kababayan po natin, na nagkaroon pala ng maga yung mga pisngi, no? Nagkaroon ng maga yung pagmumukha dahil din pala sa kidney failure. Pwede pala yan, na kidney failure pala yan, yung mga maga sa pagmumukha. I don't know, no? Hindi naman tayo eksperto sa medisina, pero ang iba nagsasabi na yan daw po ay posibleng kidney failure o posible yan daw po ay jumbag, no? Jumbag na naman ng kanyang partner. So, yun. No? Yan po yung kanyang magang-magang mukha. So, sana makikita nyo dyan, no? Yan po mga kababayan po natin. Filipino boy, mega love shoutout. Trending po yan ngayon sa social media. Kaya ang sabi ng iba, isasampa po natin, liliwanagan pa po natin yung ating cellphone, no? Kaya para makita nyo, no, ang kanyang pagmumukha, no? Ayan, sabi ko nga, mukhang may matatanggal, no, na editor sa Presidential Communication Office, mga kababayan po natin, dahil po sa kanyang magang pagmumukha. Ayan.